Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at guro. Shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all, and may God protect the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, itong isang maingay na para pong talakitok, palakang kekok, na si Bato, the Puncher de la Rosa, at ganun din po yung banat at sagot sa kanya ng fierce Marcos loyalist na si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Kasi napuno na po si Papa Gadon sa mga kumag na ito na mga entitled biatch, mga personal interest lang ang alam, no? Kala mo mahal ang bayan, kala mo magsisilbi sa bayan, pero personal interest lang nila. Pag personal interest nila, lahat idadamay nila, lahat isasabit nila, lahat ibabaling ang sisi, wag lang sila. Ganun po ang mga minions ng Duterte at mga Duterte. Birds of the same feather talaga ang mga kupal, no? Unahin natin yung sinabi ni Bato, mga kababayan. Itong si Bato, totoo bang senador yan? Ikaw, Bato, naging senador ka lang dahil sa Duterte. Ginamit mo ang pabulidad nung amo mong kupal na ngayon ay nandoon sa ICC. No? So, pasalamat ka, may Duterte, at inamin mo rin yan. Na hindi mo kayang maging PMP chief, hindi mo kayang maging senador kung wala si Duterte. Gamit na gamit mo ang Duterte. O ngayon, so therefore, utang na loob, babanat ka sa administrasyon para ipagtanggol ang sarili mo at ang mga Duterte. Senador ka ba talaga ng bayan? So ito po ang banat ni Bato. Ang sabi ni Bato, mga kababayan, he felt betrayed. No? Nakaramdam daw po siya ng pagtatraidor sa administrasyong Marcos, lalong-lalo na kay PBBM. Dahil sinabihan daw po siya ni Pangulong Marcos na hindi daw makikipa-cooperate ang Pangulo sa ICC. Kasi pag nakipag-cooperate daw ang Pangulo sa ICC, baka sila rin ang balikan ng ICC, ang administrasyong Marcos, pagkatapos niya. So hindi daw. Pero ngayon, nung na-turn over si Digong sa ICC to Interpol, wala. He felt betrayed. Na-traidor po siya. No? Talagang pinangangalandakan niya. Walang isang salita ang Pangulong Marcos. Talagang sinisisi niya. No? Kasi bakit? Balisa na siya. Stress na siya. Ang sisisihin niya talaga ang Pangulo. Hindi niya alam na dapat sisihin dyan ay si Digong at ang sarili niya. Dahil kung hindi niya in-enable si Digong na ipatupad ang war on drugs, ang peking tokhang nila, hindi mangyayari yan. Hindi pupunta sa ICC ang mga progressive group tulad nila Trillanes. So ang sisi, mga kababayan, ay nakay Pangulong Marcos. Pero hindi nila iniintindi yung sinabi ng Pangulo, kasi bakit? Wala na Iisa na lang ang takbo ng utang nila. Nangyari ito dahil sa kasinungalingan at pagtatraidor ng Pangulong Marcos. Galit po sila. Kaya kung ako sa Pangulong Marcos, nako, mag-ingat po kayo, Pangulong Marcos at ang pamilya ninyo, kasi itong mga to, maghihiganti at maghihiganti ang mga yan. O ngayon, ano pa ang ginawa ni Bato? Humingi po siya ng tulong ng Supreme Court. Magtatago siya sa dalawang saya. Sa saya ng Supreme Court dahil nag-file na siya ng petition, no, sa Supreme Court na wag daw siyang arestuhin. Huh? Gagamitin niya ang Supreme Court. Ha? Hindi niya ba alam na ang Supreme Court ay naglabas
ng kanilang statement tungkol dyan sa jurisdiction ng ICC. Sabi ng Supreme Court, ang ICC ay may jurisdiction doon sa time frame nung mga panahon na tayo ay kabilang pa sa ICC at naganap ang mga krimen. Yun ang jurisdiction ng ICC. Tapos tatakbo ka sa Supreme Court na sabihin mo na, wag akong hulihin dahil walang jurisdiction. Oy, maswerte ka kung pagkakalooban ka ng ganyan ng Supreme Court. Kumbaga, gago din ng Supreme Court. Ba't kayo naglabas ng ganong statement na may jurisdiction ng ICC during the crime happened? Tapos sasabihin nyo, protektahan nyo si Bato. Ginago nyo lang ang sarili nyo, di ba, Supreme Court? Pangalawa, sa pagtatago sa saya, mga kababayan, kaninong saya siya tatakbo? Sa saya ni Chis Escudero. Kung si Chis Escudero pa ang Senate President. Kasi sabi niya, hihingi siya ng proteksyon kay Chis Escudero na wag siyang i-turn over sa ICC just in case na lumabas na ang arrest warrant niya. Natutunugan niya eh. Natutunugan niya na meron siyang arrest warrant. Alam niya eh. No? Nagiging preemptive siya. Nagiging overprotective na siya, mga kababayan. Yan yung mga taong ang kilos ay balisang-balisa na, stress na. Hahanap ng paraan para mapil nila na sila ay safe and secure. So dalawa Supreme Court at Senado ang tatakbuhan niya sa mga saya ng mga yan. No, lalong-lalo na ang Senado. Hindi basta-basta nagto-turn over yan. Maraming instances na nangyari yan. 'Di ba? Yung nangyari kay Villanueva, pinapatanggal siya, ayaw nilang tanggalin. 'Di ba? Ngayon si Bato, sabi niya, meron naman sigurong ganung protocol. Tingnan mo, senador ka, hindi mo alam 'yun? Hindi mo alam yung protocol kung ano yung dapat mong sabihin? Sabi niya, meron naman siguro na protocol. Hindi niya masabi kung anong protocol. Na sana, kung ayaw i-turn over ng Senado si Digong sa ICC, sana, ganun din ang Executive Department. Diba? Good luck, no? Sana, huwag kang manalo bilang re-electionist. Para ang magtatago na lang sa'yo ay ang Supreme Court. Kaso pag hindi ka kinalugdan ng Supreme Court, di ba sabi niya, willing naman ako. Come on, bring it on, sabi niya. Pero pag nandyan na, akala ko ba, bring it on, Bato? Sabi mo, bring it on. Pagdating na ng wala pa yung warrant of arrest, yung tumbong mo, hindi na maipinta. Di ba? Kung saan-saan ka na tumatakbo, kung ano na pinagsasabi mo. You felt betrayed. Ulul. O ngayon, sinagot siya dyan ni Papa Gadon. No? Papa Gadon means Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Sinagot siya dyan ni Secretary Gadon. Sabi ni Secretary Gadon, no, sa politiko, bobo! Sinabihan po siyang bobo ni Secretary Gadon. Alam niyo naman si Secretary Gadon. Talagang fierce defender po yan ng Marcos. Marcos loyalist yan. Loyalist of loyalist. Dinipensahan niya po ang Pangulong Marcos. Sabi niya kay Bato, bobo! Anong sinasabi mong betrayal? Bakit? Magkaibigan ba kayo? Sinasabi lang yung betrayal na yan kung kayo ay magkaibigan. Bakit? Magkaibigan ba kayo ng Pangulo? Hindi mo alam ang konsepto ng betrayal. Hindi mo alam ang konsepto ng betrayal, Bato. Yun po ang sabi ni Papa Gadon. No? Mostly sa betrayal, kayo ay magkaibigan. Kayo ay close friends. 'Di ba? Hindi naman kayo magkaibigan eh. Bakit? Sinabi yun ni Papa Gadon, kung magkaibigan kayo, Bato, hindi ka gagawa ng bogus-bogus na hearing tungkol diyan sa PDEA leak. Na wala naman walang pinatunguhan, mga kababayan. Kayo ba, anong naging motu proprio in aid of legislation ni Bato dyan sa PDEA leaks na yan? Di ba motu proprio, mabilisan lang eh. Hindi mo na kailangan dyan ng yung Senate resolution. Inaprubahan siya. During time pa yan ni Subiri. Kaso, ang iniisip nila, isang araw lang. Umabot ng 5 hearing eh.
Kaya nga pati si Escudero nagsalita na dun eh. Galit na nga si Escudero nung hindi pa siya Senate President eh. Na-drag on na ang pangalan ng Pangulo, na-drag na ang pangalan ng First Lady at kung sino-sino. At naniniwala siya sa sabi-sabi nung resource person. Pag nabanggit na pangalan, oh, Your Honor, dapat ipatawag ito. O di ba nadidiktahan ka? Ayun ba ang kaibigan? Di ba? Inimbestigahan nyo sa ano yung PDEA leaks? Binaboy nyo ang pangalan ng Pangulo? Magkaibigan kayo? Betrayed ka? Sino una nag-betrayed? Tapos nung sinasabing adik ang Pangulo, ha? Bangag ang Pangulo, nung amo mong si Digong, may nilabas pang video na chumochongki daw ang Pangulo, wala kang sinabi. Magkaibigan kayo? You felt betrayed? O diba? Self-interest. Shellfish. Si Bato, shellfish. Makasarili. Personal interest lang ang iniisip. Diba? Tapos sasabihin mo, you felt betrayed. Tama lang sinabi ni Larry Gadon. Bobo! Nang inaakala mo, close friend kayo ng Pangulo? Ha? Diba? Kaya tama lang po. Ako nag-a-agree ako kay Papa Gadon. Tama lang yan na boldjakin mo sila. No? Kasi bakit? Itong mga DD shit, anong sabi ni Papa Gadon? Mga DD shit. Mga tanga at bobo ang mga yan. O, di ba? O ngayon ba to? Idepensa mo, paano ka na-betrayed? Di ba? Tama ang ginawa ng administrasyong ito. Hindi sila nakikooperate sa ICC. Kundi, through Interpol. Ayaw nyo kasing intindihin eh. No? Kumbaga, sa istorya, hindi nyo tinatapos yung buong, conclusion. Walang ending. Humihinto kayo sa gitna eh. Kayong mga Duterte minions, no? Ang gusto nyong iparating sa tao, kaawaan kayo. Kayo ang biktima. Ulul. No? Kayo ang nambiktima. No? Mga makasarili kayo, Bato. Kaya dapat lang talaga, wag kang ma-re-elect para madali kang masukbit. No? Next year daw po, sabi ni Trillanes. Pero malay nyo, isa na namang poker game yan ni Trillanes. Diba? Blap-blap lang. Poker face. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.